Rare ang ginawa ni Giannis. Ngayon lang to nangyari sa isang player. Mga napapansin sa panalo ng Warriors sa Lakers. Tama ang sinabi ni Curry kay Butler matapos ang laro. Ngunit bago ang lahat, kung gusto nyo ng pangmatagalang basketball shoes, New Curry 12, mabibili lamang sa halagang $2,599. I-click lamang ang link sa comment section. Rare para sa isang two-time NBA MVP na hindi mapansin, pero ganoon ang nangyari kay Giannis Antetokounmpo ngayong season. Hindi ito dahil sa kakulangan niya, ang mga numero niya ay halos kapareho pa rin ng dati. Mahirap lang talagang mamukod tangi sa isang liga kung saan si Nikola Jokic ay nagpapakita ng 60-point triple-doubles. Ang Thunder ni Shai Gilgeous-Alexander ay posibleng manalo ng 70 laro at si Luka Doncic ay hindi maipaliwanag na na-trade papuntang Los Angeles Lakers. Si Antetokounmpo ay kasing husay pa rin ng dati at dahil dito, tila binabaliwala na lang siya ng marami. Dahil dito, mas naging espesyal ang pambihirang performance niya laban sa Philadelphia Sixers nitong Biyernes. Sa isang season kung saan ang mga balita ay karamihang tungkol sa kanyang mga kapwa superstars, si Antetokounmpo ay lumantad at gumawa ng kasaysayan. Pagkatapos ng panalo ng Milwaukee sa score na 126-113, si Giannis ay nagtala ng 35 puntos, 20 assists at 17 rebounds. Siya ang kauna-unahang manlalaro sa kasaysayan ng NBA na nakamit ang tatlong numerong iyon sa isang laro. Ang Bucks ay kasalukuyang nasa gitna ng mabangis na labanan para sa pwesto sa Eastern Conference. Sa kanilang panalo nitong Biyernes, naitabla nila ang Detroit Pistons para sa pang-5 spot, pero ang Indiana Pacers ay nagsisimula ng lumayo sa pang-4 sa pamamagitan ng 3 laro na lead. Dahil wala si Damian Lillard dahil sa blood clot, halos buong responsibilidad ng pagpigil sa Milwaukee na bumagsak sa pang-6 ay nasa balikat ni Antetokounmpo, at nitong araw higit pa sa inaasahan ang ipinakita niya. Kahit sa kabila ng kanyang tuloy-tuloy na kahusayan, halos tuluyan nang nawala si Antetokounmpo sa MVP race. Si Jokic ay malawakang itinuturing na pinakamahusay na manlalaro sa NBA. Si Gilgeous-Alexander ang leader ng pinakabagong top contender. Si Doncic ay maaring ituring na pinakamainit na kwento habang inaangkop ang sarili sa kanyang bagong team. Si Jason Tatum naman ang nangunguna sa kasalukuyang kampiyon ng NBA sa Boston. Sa dami ng hadlang, tila walang sapat na puwang para ipagdiwang ang husay ni Giannis ngayong season. Pero nitong Biyernes, pinilit niya ang basketball viewing public na kilalanin muli ang kanyang kadakilaan. Anong masasabi niyo kay Giannis mga kaibigan? Sa ibang balita naman, si Moses Moody ay nagbigay ng perpektong sagot nitong huling Biyernes ng umaga nang ipaalala sa kanya na sa gabing iyon ay ang unang beses na maglalaro ang Warriors laban sa Los Angeles Lakers na kasama si Luka Doncic. Unang beses din ng Lakers na makakalaban kami kasama si Jimmy Butler, sagot ni Moody. Habang patuloy ang laban para sa playoff posisyon na may natitirang 10 araw sa regular season, tinalo ng Warriors ang Lakers 123-116 upang makuha ang kanilang unang panalo laban sa kanilang Southern California na karibal ngayong season. Nagtala si Steph Curry ng game high na 37 puntos, nag-shoot ng 13 sa 14 mula sa free throw line at nakatanggap ng MVP chance sa huling bahagi ng ika-4 na quarter. Si Butler ay may kabuuang 11 puntos lamang. Nagtala si LeBron James ng 33 puntos at kinulang ng 1 assist para sa double-double, habang si Doncic ay hindi naging epektibo sa kanyang 19 na puntos na may 6 sa 17 shooting at mintis sa lahat ng 6 na shooting mula sa 3-point line. Sa panalong ito na natiling pang 5 spot sa Western Conference ang Warriors, may kalahating laro lamang ang lead sa Memphis Grizzlies. Ngayon ay 1 laro na lang ang pagitan nila sa Los Angeles para sa pang-4 na seed. Malaking bahagi ng tagumpay ng Warriors ay ang pag-angat ng kanilang mga secondary players tulad ni Brandon Podziemski at Jonathan Kuminga sa ilalim ng matinding pressure. Naungusan ng Warriors ang Lakers sa rebounds, mas maraming assists ang naipasa nila at nanaig din sila sa loob ng paint laban sa mas matangkad na kalaban. Narito ang 3 mahahalagang puntos mula sa panalo ng Warriors sa isang laban na parang pang playoff ang atmosfera. Podziemski ang umagaw sa spotlight sa event. Totoo ang hype, nagsulat na mismo ang mga headline at malinaw ang spotlight. Inakala ng lahat na magiging laban ito, nina Steph laban kay LeBron at Jimmy laban kay Luka, pero may ibang plano si Podziemski. Matapos ang isang 3-pointer ni Austin Reeves upang simulan ng laro, agad ding bumawi si Podziemski ng sariling 3.
Mainit ang kanyang kamay mula sa labas. Nagtala siya ng perpektong 3 sa 3 sa 3-point line sa unang quarter. Hindi rin siya bumagal sa ikalawang quarter. Binigyan niya ang Warriors ng 13 puntos na kalamangan sa halftime matapos niyang ipasok ang 3 pang 3-pointers kabilang ang isang shooting runner mula sa half ng court sa buzzer. Nagtala si Podziemski ng 22 puntos sa unang half, isang bagong career high para sa isang half. Sa 8 of 11 shooting, 6 of 7 from long range, kasama ang 6 na rebounds, 2 assists at isang steal. Hindi na siya muling naka-score hanggang sa mahigit 2 minuto sa ika-4 na quarter, kung saan pumasok ang isang tres mula sa kaliwang sulok upang bigyan siya ng 25 puntos. Ang kanyang career high na ika-8 3-pointer na pumasok 1 minuto bago matapos ang laro ay nagbigay sa Warriors ng 10 puntos na kalamangan. Hindi natakot ang sophomore guard sa malaking entablado. Pangalawa, ang epekto ni Kuminga. Matapos lumabas ng maaga sa laban kontra Spurs noong linggo dahil sa matinding pagbagsak na unang tinawag na right ankle soreness at kalaunan ay binago sa right pelvic contusion, bumalik si Jonathan Kuminga mula sa isang larong pagkawala kung saan hindi siya nakalaro sa panalo ng Warriors kontra Grizzlies. Walang bakas ng iniindang sakit si Kuminga habang tinatapos ang 2 linggong road trip. Siya kasama si Gui Santos ang unang ipinasok mula sa bench ng Warriors sa natitirang 7 minuto ng unang quarter. Sa first quarter pa lang, si Kuminga ay may +9 habang naglaro sa natitirang bahagi ng quarter. Nagtala siya ng 6 na puntos sa mataas na porsyento, may 4 na rebounds at tinanggap ang hamon na bantayan si Doncic. Sa halftime, mayroon na siyang 10 puntos sa 4 na shooting at 6 na rebounds. Siya ay may +11 in just 12 minutes game, habang si Doncic naman ay -11 matapos ang kanyang 3 sa 11 shooting at 4 na mintis mula sa 3. Ang 4th year forward ay matindi ang kagustuhang patunayan na dapat siyang magkaroon ng malaking papel sa playoffs at ipinakita niya iyon laban sa Lakers. Ginamit ni Kuminga ang kanyang lakas at talino, nagtapos ng may 18 puntos, 9 na rebounds at 4 na assists sa loob ng 25 minuto mula sa bench. Siya rin ang may pinakamataas na plus-minus sa laro. Maganda ang kanyang ball movement at palaging ginagawa ang tamang desisyon. Ni minsan ay hindi niya ibinaba ang ulo o nagmukhang lutang sa loob ng court. Sa halip, may layunin siya sa bawat galaw at naging dahilan kung bakit piniling tapusin ni Steve Kerr ang laro kasama siya sa loob ng court. Pangatlo, ang debateng hatid ng trade deadline umabot sa 7:36 minutes mark ng ikalawang quarter bago makapagtala si Butler ng kahit anong stat. Ang kanyang unang quarter box score ay puno ng zeros. Walang puntos, walang attempt, walang assists, walang rebounds, wala. Samantala, si Doncic ay nakapagtala na ng 7 shooting. Gayunpaman, sa kalagitnaan ng ikalawang quarter, nagawa ni Butler na makalusot sa kanyang bantay para sa magkakasunod na layups. Pero nanatiling tahimik ang kanyang unang kalahati na may 4 na puntos, 2 rebounds at 1 steal, habang si Doncic naman ay nahirapan sa kanyang shooting. Sa ikatlong quarter, lumabas ng court si Butler at tumungo sa locker room ng Warriors sa mahabang sandali. Mas maaga sa laro, nakita siyang nasasaktan habang binubuksan at isinasara ang kanyang kaliwang kamay. Bumalik siya sa simula ng ika-4 na quarter, kung saan nagtala siya ng 7 puntos at unang beses na nag-shoot mula sa free throw line sa natitirang 1 minuto at 7 segundo ng laro. Hindi nagtanghal ng show ang alinman sa dalawa, lalo na kung pagbabasehan ang kanilang pamantayan. Marami ang nagde-debate kung alin sa trade deadline moves, Butler papuntang Warriors o Doncic papuntang Lakers, ang mas malaking impact. Malalaman sa mga susunod na linggo ang tunay na sagot. Matapos ang laro sa isang interview, si Curry man ang nanguna sa puntos, ngunit na-credit niya ang buong team dahil sa kagustuhan nilang manalo sa laban. Kabilang ang kanyang nabanggit na kung saan siya napagtanungan tungkol kay Butler na ayon pa kay Curry. Alam ng lahat kung ano ang kayang maidadala ni Butler sa team. Hindi man ito nakikita sa box score, pero ramdam nila ang kanyang halaga, tulad ni Draymond na gumagawa ng tamang play pero kayang umiskor kung kinakailangan. Dagdag ni Curry, isa si Butler sa dahilan kung bakit umangat ang Warriors mula nang dumating ito sa team. Anong masasabi niyo sa mensaheng ito, mga kaibigan? At sa panalo ngayon ng Warriors,